Alam naman natin na Siargao talaga ay very popular sa nightlife, pero alam nyo ba na other than bar and club hopping, marami pa tayong pwedeng gawin dito kasi buhay na buhay talaga ang Siargao sa gabi. So here's the 10 things to do in Siargao at night, especially pagtapos ng isang mahabang day tour ninyo at pagtapos yung mag-dinner. Ano ba yung mga pwedeng gawin? So number 1 in the list is tumambay at mag-chill sa Tom and Tom's Coffee. I've been in other Tom and Tom's sa Luzon at masasabi ko talaga na iba ang vibes ng Siargao. If you want a non-crowded cafe, very peaceful ang vibe, air condition ng loob, IG worthy, and especially kung dog lover kayo, this one is so perfect. And yes, mga alaga po nila yung mga asong yan, pero don't worry, mababait naman sila. Like, tignan nyo naman, talaga namang tumabi pa sa amin itong isa pagkaupo pa lang namin. Next is makijam sa The Stram, pero sa Siargao Corner Cafe kayo tatambay. Especially kung ayaw nyo ng crowded and then gusto nyo yung nakaupo lang kayo, pa-chill-chill lang, ganun. And then Siargao Corner Cafe is the perfect spot. Girl, nakikita mo naman na talagang tapatan lang sila. So don't worry, hindi lang naman cafe yung drinks na ino-offer nila. Meron din naman mga choices ng mga alcoholic drinks dito and affordable lang din. So number 3 in the list na pwede nyong gawin is mag-night walk and stroll kayo along General Luna. So ito talaga yung isa sa mga namimiss ko sa Siargao yung maglakad-lakad lang kayo, mag-stroll sa kabaan ng General Luna, enjoyin yung vibe ng isla, maghanap ng pagkain, ng souvenirs, ng foreigners, charot. Ay girl, kahit hindi pa kayo kumakain, talaga naman siguradong mabubusog kayo sa mga kikita ninyo. So number 4 in the list is watching sunset sa Katangnan Bridge. So bali, lubos-lubusin nyo na ang pag-i-stroll hanggang sa makarating kayo sa Katangnan Bridge. Sa bali, marami talagang tumatambay na mga lokal at turista dito, especially kapag sunset na. Kasi maganda daw talaga ang sunset dito. Kaso hindi lang talaga siya nagpakita sa amin dahil medyo rainy ang weather that time. Pero okay lang kahit hindi namin nakita ang sunset kasi mas maganda naman sa sunset ang nakita namin. Charot. And then number 5 in the list is ang Margos Barbecue sa Katangnan. So kung hindi pa kayo nabusog sa Katangnan Bridge, if you know, you know. Mag-barbecue muna kayo sa Margos, Katangnan. So kung galing kayong General Luna, madadaanan nyo muna ito bago kayo makapunta sa bridge. Well, kung nagtitipid kayo, best talaga dito kasi mura lang yung mga barbecue nila. Like itong pagkalaking mga petso ay 120 pesos lang. So pwede na kayong dito mag-dinner after ninyong tumambay sa Katangnan Bridge, and then pwede rin kayong mag-chill lang kasi nag-offer din naman sila dito ng beer. Girls, sa sobrang affordable. Alam nyo ba yung isaw na to ay nasa 10 pesos lang kada stick? Diba? Perfect talaga pang pulutan. Number 6 in the list is sunset watching at Cloud9. Perfect din daw dito mag-sunset watching. Kaso nga, bigo kami na makita ang sunset dahil medyo rainy talaga yung weather pala kapag January. So, akala ko before, pag sinabing Cloud9, ito yung boardwalk lang talaga yung makikita ko, and then may mga nagsasurfing, ganun. Pero hindi ko alam na marami rin palang mga restos dito along the beach. So, number 7 in the list, after yung mag-dinner, itry nyo yung Halika Ice Cream for your desserts. So, lakad lang kayo pa Watsons, and then makikita nyo na doon yung cart nila. And girl, ang mura lang nito for gelato ha. 200 pesos lang to, and then 2 flavors na yon of your choice. Pwede kang mamili or in cone ba or in cup mo gusto, and then tingnan nyo naman kung gaano siya ka-overload. And legit, masarap talaga siya. So sticky, so creamy, and hindi siya sobrang tamis dahil alam ko yun din ang gusto nyo. And number 8 in the list, another desserts or merienda reco, sige na nga, ay ang Isla Turon Deluxe. And girl, promise, hindi talaga siya yung ordinary turon na kilala natin. Siya talaga yung Turon Deluxe and Turon Premium. Bali, mainit talaga to pag sinerve sa inyo, kaya the best talaga kung yung may kasamang gelato na yung orderin ninyo, para kapag napasok kayo, kakain kayo agad ng ice cream. And then number 9 in the list is ang foam party sa Siargao Beach Club. Girl, akala ko, overhype lang yung mga vlogs talaga dito, pero legit, masaya talaga siya. Bali, search na lang yung updated schedule ng foam party nila kasi hindi everyday may foam party, pero kami, Tuesday kami pumunta dito, and then nasaktuhan namin yung foam party nila. So, hindi naman foam party agad ang eksena, mga mima ha. Mga 11 PM pa nag-start yung pinaka-foam party and bubble party. So marami mga naka-line up pa na entertainment, may band, may DJ, may fire dance, ganun. And then marami ring mga tables and chairs, kaya huwag kayong mag-alala na hindi talaga kayo mangangawit dito. Free ang entrance fee dito, basta papasok ka before 9 PM, pero kapag 9 PM onwards na, 100 pesos per head. And then last but not the least na magandang gawin dito sa Siargao, mga mima, ay ang 500 pesos surprise tattoo for your souvenir. Actually, marami talagang mga surprise tattoo dito sa Siargao na halos lahat talaga ng mga tattoo shop nag-o-offer sila ng ganito. Pero dahil nasa TikTok University tayo, kaya naman ang nireko ng mga TikTokers natin ay ang ink digger tattoo. So kung couple din kayo, pwede nyong gawin yung ginawa namin ni Mister. Bali, parehas kaming bumunot, pero isa lang yung pinili namin para matchy-matchy and couple-couple kami ni Mister. Ganun. So yun lang muna, and make sure to save this video for your next Siargao trip, and see you on the next Jumanji adventure. Bye-bye!